Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na nasa eastern section nga po ng Surigao. At ito nga po nagdudulot na ng pag-ulan sa buong Visayas, sa may northern Mindanao, Caraga and Davao region. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil posible po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung northeast monsoon naman o yung amihan ay patuloy nga pong nakaka-apekto yan sa may Cagayan Valley, Apayao, Bicol Region, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. At asahan naman natin yung localized thunderstorm sa natitirang bahagi po ng Mindanao. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, hanggang sa ngayon mababa naman po ang tsansa nito na maging isang bagyo, pero ito po yung magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi pa rin ng ating bansa. At sa advanced forecast prediction naman, meron mga posibilidad ng mga panibagong low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng magdagdag ng mga pag-ulan sa ating bansa. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga na makakaranas ng moderate rain at heavy rain dito nga po sa may parte ng Surigao, sa Dinagat Island, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Visayas ay tuluyan nakakaranas ng mga pag-ulan. Sa may parte naman ng eastern section ng Bicol Region at dito po sa may Catanduanes ay nakakaranas din po ng mga pag-ulan. May mga posibilidad na pag-ulan na may hina at katamtaman lamang, dulot naman ito ng northeast monsoon sa may northern Luzon at eastern section ng northern Luzon. Mamaya nga pong alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng pag-ulan sa may parte ng Visayas at makulimlim na kaulapan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, may mga malalakas na pag-ulan dito nga sa may parte ng Sorsogon. Asahan din po natin at halos sa buong Visayas pa rin po ay posibleng makaranas ng pag-ulan, maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. By 5 p.m. mamaya po, tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ng buong Visayas, maging dito nga po sa may parte ng Bicol Region, eastern section po ng Central and Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ng Visayas, Bicol Region. May mga posibilidad din na mahina at katamtamang pag-ulan ang buong Mindoro provinces. At dito naman po sa may parte ng Palawan, makulimlim na kaulapan na may biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin bukas, November 19, asahan nga natin yung low pressure area almost stationary at mananatili po itong magpapaulan sa ating bansa. At magkakaroon nga ng panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 20, ito po posibleng pumasok sa ating bansa. Sa ngayon nga po, medyo tumaas yung tsansa niya na posibleng maging tropical depression, pero mababa naman ang tsansa niya na magkaroon ng landfall scenario sa may ating landmass. Pero gaya nga po ng sinasabi natin, bagamat malakas pa rin ang northeast monsoon, ito po ay malaki pa rin ang tsansa na magbago pa rin yung prediction nitong panibagong sama ng panahon dahil possible as low pressure area pa rin at posibleng malusaw din po yan. Pagdating naman po ng November 21, patuloy po magkakaroon ng panibagong low pressure area din dito naman sa may Sulusi na magpapaulan naman po sa may parte ng Palawan. At yung panibagong low pressure area nga dito nga po ay nasa eastern section yan ng Central Luzon. By November 22, almost stationary yung low pressure area, mapapansin po natin yan at
mananatili nga po yung northeast monsoon ay nakaka-apekto yan hanggang sa parte ng Bicol region. By November 23, asahan po muli natin na makakaranas muli ng mga pag-ulan sa may Visayas, Bicol region, Palawan. Apektado po ang Palawan nung sama ng panahon na nasa labas ng bansa, yung extension ng kaulapan, at maging sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 24, magkakaroon muli tayo ng shear line na magpapaulan naman sa eastern section ng Luzon at magkakaroon din ng mga pagulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng November 25, meron pa rin po mga pagulan sa may eastern section ng Luzon, kaya iba yung pag-iingat dyan dahil nga po sa banggaan pa rin nung dalawang hangin. Pagdating naman po ng November 26, asahan po natin na meron pa rin mga pag-ulan dito nga po sa may eastern section pa rin ng Luzon at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. By November 27, tuloy-tuloy pa rin magkakaroon ng mga pag-ulan dito nga po sa may parte pa rin ng eastern section ng northern Luzon. Kung mapapansin nyo nga po sa susunod na linggo, halos sa Luzon area po ang makakaranas naman ng mga tuloy-tuloy na posibilidad na pagulan dahil nga sa pag-angat ng shear line. Dito nga po yan sa ating Northern Luzon, extreme Northern Luzon, dahil sa patuloy na paglakas naman nung ating easterlies at bahagyang hihina yung northeast monsoon, kaya yung ating shear line ay aangat po yan hanggang parte ng extreme Northern Luzon. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga scenario ng mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, mananatili po tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat. Lalong-lalo na po yung mga nakakaranas na ng mga pag-ulan ngayon sa parte ng Visayas, Bicol region at sa may Surigao, Dinagat Island, dahil nga po sa low pressure area. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.